June 30, 2022, araw ng maupo bilang pang-15 pangalawang Pangulo ng Republika, ang tinaguriang Iron Lady of the South na si Sara Duterte o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Si Inday Sara ang naging pinakabatang Vice Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan nasa 44 na taong gulang lamang ito nang siya'y mahalal. Ngunit bago pa man nakuha ni Sara ang national position, una na itong naging mayor ng Davao taong 2010 kung saan naging kauna-unahang ring babae at pinakabatang nahalal na mayor sa kasaysayan ng Davao. Naging mas tumunog pa ang pangalan ni Inday Sara sa publiko nang mangyari ang isang insidente sa Davao kung saan walang alinlangan niyang sinuntok ang isang court sheriff na umano'y nagpapatupad ng isang marahas na demolisyon. Bagay na dito na nga unti-unting nakitaan ng pagkahambing na karakter si Sara sa kanyang amang si Rodrigo Duterte kung saan makarisma, matapang at kamayng bakal ang paraan ng pamumuno. At nang dahil nga sa naturang iron fist rule ng mag-amang Duterte sa siyudad ng Davao, tiningala ito at nagustuhan ng halos buong sambayanan kung saan mismong mga taga-suporta na ang nagtulak sa kanila na tumakbo sa national position. Kaya ngayon ay ating tatalakayin at alamin ang makabuluhang storya ng buhay ni Inday Sara Duterte at ang mismong tagumpay nitong nagawa sa mundo ng politika. Mula kay Alamin PH mga boss, paki-subscribe yung kanyang YouTube channel at ang link nito ay aking ilalagay sa may description box. At siyempre kung bago ka pa lamang sa aking channel ay inanyayahan na rin kitang mag-subscribe at pindutin mo na rin yung maliit at mahiwagang kampana dyan para lagi kayong updated sa mga susunod pang video yung aking i-upload. Alright, kaya wag na natin ito patagalin, total wala naman tayong hinihintay pa na Poncio Pilato. Panunuorin na natin ito. Sara Zimmerman Duterte Carpio o mas kilala sa tawag na Inday Sara, pangalawa sa tatlong anak ng mag-asawang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman Duterte na isang guro at flight attendant. Ipinanganak si Sara noong May 31, 1978 sa lungsod ng Davao kung saan may dalawang kapatid ito sa parehong magulang na sina Paulo Duterte na katatandang kapatid at Sebastian Duterte, kababatang kapatid. Ngunit may half-sister din si Sara o bunsong kapatid sa pangalawang asawa ng kanyang ama at ito ay si Veronica Duterte o mas kilala sa tawag na Kitty Duterte. Bata pa lamang si Sara ay nakitaan na ito ng parehong karakter ng kanyang amang si Rodrigo Duterte kung saan palaban, independent at walang takot. Ngunit minsan na ring hindi naging maganda ang relasyon ni Inday Sara sa kanyang ama nang dahil sa umano'y mga late night activities nito at pagiging babaero na siyang minsan na ring inamin ni Duterte. At nang magkahiwalay nga sina Elizabeth, babaero talaga si PRD, no? Bugoy-bugoy ba? Elizabeth Zimmerman at Rodrigo Duterte, dito na mas pinili ni Sara na sumama sa kanyang ina. Bagay na minsan nang sinabi ni Inday Sara na ang relasyon niya sa kanyang ama ay not very close o hindi sila gaanong malapit sa isa't isa. Ngunit sa likod ng tila love-hate relationship ng mag-ama, tinuring pa rin ni Rodrigo Duterte si Inday Sara bilang pinakapaboritong anak. Si Inday Sara ay nag-aral sa San Pedro College sa Davao kung saan nagtapos ito sa kursong BS Respiratory Therapy taong 1999. Ngunit kumuha ng pag-aabogasya si Sara sa San Beda College na kalaunan ay lumipat at nagtapos sa San Sebastian College sa Recoletos taong 2005. Bagay na sa parehong taon 2005 kaagad ding nakapasa si Sara sa Philippine Bar Examination. At nang maging ganap ng abogada si Sara, nagtrabaho ito bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. October 27 taong 2007, araw ng
ikasal si Inday Sara sa kanyang partner na si Manases Manscarpio na kapwa abogado rin na galing sa mga kilalang angkan sa Davao. Nabiyayaan ang mag-asawa ng 3 anak na kinilalang sina Lucas na may palayaw na Stingray, isang adopted daughter na si Michaela Maria na palayaw ay Sharky, at ang kanilang bunso na tanging nakasurvive sa sanay triplets na pinangalan ng Marco Digong na ang palayaw ay Stonefish. Bago pa man pumasok si Inday Sara sa mundo ng politika, mismong ang ama na nitong si Rodrigo Duterte ang talagang nagpigil sa kanya na hanggat maari ay wag nang pasukin ang magulong kalakaran ng politika sa bansa. Bagay na siyang mas una ring ginusto ni Inday Sara nang dahil pangarap lamang talaga niya ay ang maging isang successful pediatrician at hindi ang pagpasok sa politika. Ngunit buwan ng Disyembre taong 2006, isang pahayag ang binitawan ni Duterte kung saan gumulat sa karamihan. Inanunsyo nito na ang magiging running mate niya sa 2007 mayoral election ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Inday Sara. At sa mismong paghatol nga ng taong bayan, wagi sa posisyong pagka-vice alkalde si Inday Sara na may humigit kumulang 300,000 boto. Sa naturang pag-upo ni Inday Sara, kaagad siyang naging regional officer of the National Movement of the Young Legislators mula taong 2007 hanggang 2010, at sa panunungkulan ni Sara bilang vice alkalde, dito na rin niya unang kinuha si Atty. Zulaika T. Lopez bilang staff member ng city government sa posisyong City Council Secretary. At sa pagtatapos ng unang termino ni Inday bilang vice alkalde taong 2010, ginulat ng mag-amang Duterte ang buong Davao nang magpalit posisyon ang mga ito. Tumakbo sa posisyong vice mayor si Rodrigo Duterte at mayor naman si Inday Sara, kung saan makakalaban nito ang kilalang politiko na galing sa angkan ng mga Nograles na si former House Speaker Prospero Nograles, na kilalang mahigpit na kalaban ng mga Duterte sa politika sa Davao. Ngunit taob kung ituring ang kinalabasan ni Nograles sa naturang halalan, kung saan umabot ng humigit 200,000 votes ang agwat ng dalawa, bagay na naging dahilan pang ito sa paghain ni Nograles ng protest sa COMELEC at kwinestyon ng resulta sa halalan na ayon sa kanya ay may nagaganap umanong sabwatan o konspirasiya sa mga local poll officials. Ngunit ang naturang paratang na ito ay ibinasura lang din ng Korte kalaunan nang dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa unang termino ni Mayor Inday Sara ay nagsilbi itong opisyalis ng National Executive Board of the League sa Pilipinas. December 2 taong 2010 naman nang i-appoint siya ni Pangulong Noynoy Aquino bilang chairperson of the Regional Development Council Region 11, bagay na naging kauna-unahang babae si Inday Sara na humawak sa naturang posisyon at kauna-unahang appointee na galing sa sektor ng gobyerno mula nang mareorganisa muli ang konseho taong 1986. At bilang tagapangulo, kaagad na tumaas ang gross regional domestic product ng Davao Region na mula 3.9% taong 2011, umangat ito sa 7.1% taong 2012. Isa rin sa mga isinusulong na advokasya ni Inday Sara ay ang pag-promote niya sa Davao bilang tourism and investment destination na may tagline na Davao, Life is Here. Ngunit isa sa pinaka nagpatunog ng pangalan ni Inday Sara sa unang termino nito bilang mayor ay nang masangkot ito sa kontrobersiya kung saan sinuntok niya ang isang court sheriff na nagngangalang Abby Andres. July 1 taong 2011, araw ng ipinatupad at pinangunahan ni Court Sheriff Abby Andres ang demolisyon sa mga kabahayan sa Barangay Suliman, Agdao District. Tinatayang nasa humigit 200 bilang ng pamilya ang apektado sa naturang demolisyon. Ngunit umaga pa lamang ng nakatakdang araw, nagpahayag na pala si Mayor Inday Sara sa mismong sheriff na hanggat maaari ay i-delay muna ng kahit 2 oras ang pagpapatupad ng demolisyon sa kahilingang personal siyang pupunta at makiusap sa mga residenteng apektado upang maiwasan ang posibleng magulong komprontasyon. Ngunit sadyang binaliwala ito ng sheriff at itinuloy ang naturang demolisyon, bagay na nagresulta nga ito sa pagsiklab ng gulo sa pagitan ng mga demolition team
lihim at residente. At ilang oras nga ang lumipas, nakarating na si Inday Sara sa mismong demolition area at sinabi na ang naturang paghiling niya ng ilang oras na pagpapaliban ay hindi lamang para makausap ng personal ang mga apektadong residente, kundi para na rin makuha ng abogado ng mga ito ang ruling ng Court of Appeal sa kanilang inihaing mosyon. Ngunit tila pinalagpas lamang ni Court Sheriff Abby Andres sa kabilang tenga ang mga naging pakiusap ni Inday Sara, kung kaya't dito na uminit lalo ang mayora, kung saan kaagad nitong ipinahanap si Andres at nang makaharap na nga niya ito ay walang pag-alinlangang sinuntok ni Inday si Andres na diretsong nasapul ang muka ng 4 na beses. Dahilan, tingnan mo yung mukha, oh. Hindi pa tumama yung kamao, pero parang basag na. Na mas lalo pang uminit ang tensyon sa naturang demolition area. Ayon kay Inday Sara, na isa sa talagang nagpainit sa kanyang ulo ay ang kawalang konsiderasyon ng naturang court sheriff sa kanyang kahilingang 2 oras na pagpapaliban. Saad pa ni Sara, Hindi ko naman po sinasabi na huwag mag-demolition. Ang sinasabi ko lang sa sheriff, antayin mo ako para hindi magkagulo at maayos yung demolition mo. What is 2 hours for him to execute properly his demolition? I am here to assist him and to assist the people. So what is 2 hours for him to decide, okay, July 11, 2011, ilang araw ang lumipas matapos ang insidente, nagsampa ng kaso ang Sheriff Confederation of the Philippines laban kay Mayor Inday Sara Duterte. Bagamat sinampahan man ng kaso si Sara ng Sheriff Confederation, hindi pa rin ito naparusahan sa kadahilanan na walang formal na reklamo ang mismong sheriff na napagbuntungan niya. At matapos nga ang halos 1 taon nang mangyari ang insidente, nagpahayag si Inday Sara ng paumanhin o public apology kay Sheriff Abby Andres at sa pamilya nito. Matapos ang unang termino ni Inday sa pagkaalkalde ng Davao taong 2013 ay nagpahayag itong hindi na muna papasok sa politika, kung saan tinanggihan na rin niya ang alok ng mismong ama na tumakbo bilang representative ng unang distrito ng Davao. At sa loob ng 3 taong pamamahinga ni Inday Sara sa politika ay mas nabigyan nito ng sapat na oras ang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Ngunit matapos ang 3 taon 2016, muling nagpahayag si Sara na tumakbo muli sa pagka-mayor, kung saan papalit ito sa kanyang amang si Rodrigo Duterte na ng mga panahong iyon ay kumandidatong pangulo ng bansa. Bagay na talagang nagwagi ang mag-amang Duterte sa bawat posisyong kanilang tinakbuhan. February 23 taong 2018 nang bumuo ng sariling regional party si Mayor Inday Sara na pinangalan ng Hugpong ng Pagbabago na kalaunay July 4 taong 2018, inaprobahan ito. Taong 2019 nang muling ma-re-elect si Inday Sara sa pagka-mayor na talagang makikita ang naturang kagalingan nito sa pagsiserbisyo sa kanyang mga kababayan, na umani lang naman ng 93% approval rating sa naturang independent survey ng RP Mission and Development Foundation, kung saan nalagpasan nito ang pinakamataas na approval rating ng kanyang ama bilang mayor na nasa 86%. Grabe, no? Nalagpasan pa yung kanyang tatay sa kanyang ratings, mga boss. Kaya lalong umiiyak yung mga dito loyalist ni WIM lamang. At sa naturang second straight terms ni Sara, itinatag nito ang programang Biyaheng Duterte na tumutugon sa proyekto ng mga sektor. Isa sa mga prioridad nito ay ang edukasyon, kalusugan, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transport, disaster risk reduction and management, at ang naturang peace and order. At sa mismong pagpasok ng 2022 Philippine Presidential Election, naging pinakapaboritong politiko ng karamihan si Inday Sara na inaasahang papalit sa posisyon ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit early 2021 ay tila may pag-alinlangan pa si Inday Sara na tumakbo sa national position, ngunit kagaya ng nangyari sa kanyang ama, kung saan taong bayan na nagpahiwatig ng suporta ang talagang nagtulak sa kanya na tumakbo bilang presidente. Ngunit sa mismong filing ng kandidatura noong November 13 taong 2021, naghain ng kandidasiya si Inday Sara sa national position, ngunit hindi bilang pangulo kundi bilang pangalawang pangulo.
Ayon pa ni Inday Sara na si Senator Amy Marcos pa talaga umano ang isa sa nagtulak at nakapagkumbinsi sa kanya na tumakbo sa naturang posisyon. At kalaunan nga'y inadap at inendorso si Inday ng Partido Federal ng Pilipinas bilang running mate ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo, kung saan binansagan ang kanilang alyansa bilang uniteam. Ang naturang tambalang Marcos Duterte sa naturang 2022 presidential election ay ang masasabing pinakamalakas na tambalan sa kasaysayan. Parehong naipanalo ng Marcos Duterte ang kanilang posisyon, kung saan naitala ni Inday Sara ang pinakamalaking boto na umabot ng 32,208,417 na may 22 million margin laban sa sinasabing closest rival niya na si Senator Frances Pangilinan. At sa mismong pag-upo nga ni Inday Sara bilang Vice Presidente, kaagad itong nag-establisa ng mga satellite offices for the Office of the Vice President sa mga pangunahing lugar, kagaya na lamang ng Cebu City, Dagupan, Davao City, Tacloban, Tandag at Zamboanga City. August 3, 2022 naman nang ilunsad ni Sara ang tinatawag na libreng sakay program, kung saan nagbibigay ito ng libreng sakay during peak hours sa lugar ng Metro Manila, Bacolod, Cebu City at Davao City. October 9 taong 2022 naman nang inilunsad ni Sara ang tinatawag na kalusugan food trucks sa mga piling lugar sa bansa. Ito'y upang tugunan ang malnutrisyon sa mga batang mag-aaral. At mula nga July taong 2022 hanggang October taong 2023, ang mismong Office of the Vice President ay nakapagbigay na ng 1.2 billion worth of medical assistance sa 106,958 beneficiaries. Nakapagbigay rin ito ng 130.3 million pesos na halaga ng tulong sa 22,470 beneficiaries sa ilalim ng Burial Assistance Program. Sa mismong libreng sakay program ng OVP ay nakapagserbisyo na rin ito sa 523,263 commuters sa Metro Manila, 89,000 commuters sa... Tapos ngayon na hinahanapan na siya nung confidential. Pambihira talaga ng mga tao to. Bacolod, 60,000 commuters sa Davao City at nasa halos 100,000 commuters na sa Cebu City. At sa loob nga lang ng isang taon ay nakapagbigay na ang OVP Disaster Operations Center ng 62 relief operation and extended assistance na nagkakahalaga ng 16... Meruin mo itong mga to. Hindi ba ito nangangailangan ng pera? Pinupulot lang ba ito? Tapos na ngayon nahanapan niya na si VP Sara ng mga tao talaga. Wala magawa sa buhay. 1 million pesos para sa 115,045 na pamilyang nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ngunit kalaunan, July 18 taong 2024, nag-resign si Vice President Inday Sara bilang Education Secretary, kung saan naging tila mitsa na rin ito sa matinding alitan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte kaugnay sa politika. Okay, dito na nga nagtatapos ang bidyong ito mga boss. Hanggang sa muli, ako nga pala si Boss Banog. Ay mag-iiwan naman ng isang katagang kahit nasa katwirang kapag babae na ang iyong kalaban ay manahimik ka na lang. Peace out. Alright?